Lauoy kung tawagin ng mga taga-Bisaya. Napakasarap nito, lalo-lalo na pag pinartneran mo pa ng masarap na pritong isda. Kung ikaw ay nagkakaedad na, ganito na malamang ang iyong hinahanap na ulam. Maaari nga umiiwas ka na sa mga makolesterol o mamantigang mga pagkain. Hey, what's up guys mga kaibigan? Welcome sa Cook and Taste. Ngayong araw pala ay magluluto tayo ng tinatawag na lauoy ng mga taga-Bisaya. Napakasarap kasi nito at talaga namang puro sariwa ang ating mga lulutuin. Meron tayong sariwang isda o tilapia at meron din tayong mga sariwang gulay. Kaya nga puro sariwa ang ating lulutuin. Uumpisahan ko nga lang sa pagpiprito nitong ating mga tilapia. Yung isang pirasong tilapia ay hiniwa ko lang sa 3. Yun kasi ang gagamitin nating panahog doon sa ating lulutuing lauoy. At yung iba naman ay buo ko lang ipiprito at yun nga ang ating pinakapritong isda. Salamat sa mga nag-share agad nitong video na ito. Kahit sa simula pa lang ay na-appreciate nyo na agad ang ating lulutuin ngayon. Salamat din po sa lahat ng mga bago nating followers dyan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hinintay ko nga lang maging golden brown yung ating pinipritong tilapia at hahanguin ko na muna at isusunod ko na nga lang prituhin yung iba pa. Pagkatapos naman ay nagsalang lang ako ng kasirola na may tubig. At dito sa ating kasirola habang kumukulo na nga yung tubig, inilagay ko na nga yung isang pirasong tanglad at nilagay ko na nga rin yung sibuyas. Isasama na rin natin yung luya. Tapos ilalagay natin yung mga hiniwang kalabasa. Ilalagay na rin natin yung mga hiniwa kong gabi. Bali ito yung magpapalapot sa ating sabaw. Yung kalabasa naman ang magpapadilaw sa ating sabaw. Kagaya nung nakikita nyo, nung kumulo na ay unti-unti na nga lumalambot ang ating gabi at saka kalabasa. Ilagay na rin natin yung ating bawang at yung ating kamatis. Para nga lumasa na rin yung ating isda, ilalagay na nga natin yung 3 pirasong pinirito ko kanina. At tuloy-tuloy nga lang ang pagpapakulo at ilalagay na nga natin itong ating mga okra. 1 pirasong talong lang yung aking ginayat. Ginayat ko nga lang siya ng pabilog at ilalagay na nga natin dito sa ating kumukulong sabaw. At ang gagamitin ko lang palang pampalasa dito ay asin lang. Wala na akong ibang ilalagay dito. Sa lahat naman kasi ng nilagay nating mga gulay katulad ng kalabasa at katulad na rin ng tanglad na lalo nang magpapabango, ganun din meron tayong kamatis, sibuyas at bawang, siguradong masarap na yung ating niluluto. Ito nga yung patunay na wala nang ibang kemikal ang ating gagamitin dito. At pagkatapos nga ay ilalagay ko na nga lang itong mga dahon ng saluyot at lalagyan na rin natin ng dahon ng malunggay. Talaga namang napakasustansya ng ating niluluto ngayon at sabi ko nga kanina, hahaba ng hahaba ang ating buhay kapag ganito ang ating niluluto sa araw-araw nating pamumuhay. At aminin man natin sa hindi, napakahirap talagang mag-isip ng ulam sa araw-araw. Pero pag sinabing gulay, gulay is life. Dahil ang gulay naman talaga ay hindi nakakasawa. Umisip ka na nga lang ng iba't ibang imbento mo ng luto at sigurado namang masarap kahit ano pang luto yan. Minsan nga pag lumilikot yung ating imahinasyon, di ba, kung ano-ano yung ginagawa nating mga lumpia o torta, basta ang mahalaga ay meron tayong mailuluto para sa ating pamilya. Hindi na mahalaga ngayon, lalo-lalo na sa panahon natin, napakahirap na ng buhay, kailangan lang ay madiskarte ka. Malapit na nga itong maluto, kaya naman nagpapasalamat ako kay Ma'am Leberisa Dioses. Salamat din po kay Gines Pagaran, kay Ma'am Edeline Almontero. Salamat din kay Ma'am Emily Escoto ng Camarines Norte. So napakasarap talaga pag ganito lang yung ating mga niluluto sa araw-araw. Huwag na tayong kumain ng masyadong marangya. Ang mahalaga ay meron tayong maihahain sa pamilya. Yung simple at payak ay napakaganda na. Sabi nga, pag nagsisimula ka pa lang, doon ka muna sa ibaba. Hintayin mo na lang na ikaw ay umangat at iangat ka ng iba. Dahil ang nagpapakababa ay inaangat at ang nagpapakataas ay ibinababa. At kung nakarating ka pa nga sa part ng video na ito, paki-comment mo na rin kung ano ang pangalan mo, pati na yung lugar mo. Baka sa susunod, ikaw na yung mabati ko. Salamat!